Isang mapagpala at magandang araw sa inyong lahat. Tayo po pala ay nandito sa isang barangay dito sa City of San Fernando, Pampanga. Naparito tayo sa isang event upang gampanan ang ating tungkulin bilang isang staff production dito sa isang programa na ito na pinamagatang Kayabe Biyahe na pinamumunuhan ng ating mahal na mayor na si Honorable Mayor Vilma Caluwag. Kasali din ang ibang mga departamento na nagtutulong-tulong upang magawa o maisakatuparan ang ganitong klaseng programa dito sa ating syudad na naging posible naman dahil sa tulong-tulong at pagkakaisa ng bawat departamento sa ating syudad. At ngayon, ating tunghayan kung ano nga ba ang aking tungkulin dito sa programang ito bilang isang kawani ng City Social Welfare and Development Office ng City of San Fernando, Pampanga. Tayo po ay nag-a-assess ng mga possible beneficiary o beneficiaryo ng programang Dear Mayor B. Tayo po ay pumupunta sa kanilang mga bahay-bahay upang siyasatin at tukuyin ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. At kung sino man po sa kanila ang karapat-dapat at mas nangangailangan, sila po ang mapipili. At iyon po yung nakaayon sa ating patas na pagsusuri sa kanilang kalagayan sa kasalukuyan. At dito nga ay nauna na tayong pumunta sa isang beneficiaryo o possible beneficiary na kailangan nating i-assess at interviewin upang malaman natin yung sitwasyon nila sa buhay. At pagdating ko nga sa kanilang bahay, napansin ko na tila ba parang may sakit ang kausap ko na si itatago na lang natin sa pangalang Ate Lelay. At pinakiusapan nga pala natin ito na kung sakali ay maaari siyang mag-face mask at sumunod naman po si Ate Lelay. Maya-maya ay umikot na ako sa kanilang lugar bago ko sila interviewin at napansin ko na napakaraming kalat at mga kalakal na nakatambak doon sa kanilang bahay at napag-alaman ko na wala din silang tubig, nagkikihigib lang pala sila doon sa mga bahay na malapit doon sa kanilang bahay at wala din silang kuryente. Napansin ko din na ang bahay nila ay pinagtagpi-tagpi lang ng mga plywood at ng mga kawayan at kahoy. Dito mapapansin na natin ang labis na kahirapan na kanilang pinagdadaanan. Nasabi ko pa nga sa sarili ko na kahit ganito yung sitwasyon namin sa buhay, marapat lang na magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, at least hindi natin nararanasan ang ganitong klaseng pamumuhay. At maya-maya nga ay na-interview ko na si Ate Lelay na pag-alaman ko habang ako ay nag-i-interview sa kanya, meron pala siyang anak na bulag at hindi nag-aaral dahil sa karamdaman ng bata. 3 ang anak ni Ate Lelay at ang asawa niya naman ay walang trabaho sa ngayon. Naghahanap siya ng mapapasukan bilang isang construction worker at ang tanging pinagkakakitaan lang nila ay pangangalakal, pagpupulot ng mga botet bakal sa mga lansangan. At pagkatapos kong ma-interview si Ate Lelay ay dumako naman ako sa isa pang kliyente na kailangan din nating i-assess dahil isa lang ang mapipili na magiging beneficiaryo ng ating programang Dear Mayor B sa araw na ito. At bilang patas na pag-a-assess ay nagpasama din tayo doon sa barangay staff nila upang makita rin ang sitwasyon ng ibang taong na identified natin bilang isang vulnerable sector. At maya-maya lang ay nakarating na kami sa bahay ng isa nating kliyente na kailangan din nating i-assess at napansin natin na kahit papano may konkretong bahay na tinitirahan ang ating kliyente. Sa bagamat sa ating interview ay nag-iisa lang siya sa bahay at nasabi niya sa atin na siya ay miyembro o beneficiaryo ng ating programa na SOCPEN o Social Pension para sa mga senior citizen. May number ka na ako natin yung mga kaya natin, nanay. Tulungan ninyo ako po. Natunghayan natin na naging emosyonal si nanay at sa ganong sitwasyon kami din minsan ay naluluha pero hindi namin pwedeng ipakita sa kanila na kami ay bumibigay dahil ang layunin namin ay mapalakas ang loob nila. Sa ating pag-a-assess, sino nga ba talaga sa kanilang dalawa ang mas nangangailangan at nararapat na mapili bilang isang beneficiaryo ng ating programang Dear Mayor B? Si Ate Lelay ba na may karamdaman at may bulag na anak at walang trabaho ang kanyang asawa, o si nanay na nag-iisa sa isang konkretong bahay at miyembro ng social pension para sa mga senior citizen?
Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, sino nga ba ang pipiliin nyo? Pag-comment down below po at abangan po natin sa susunod na kabanata kung sino nga ba ang napili dito sa programang ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na suporta. Maraming salamat po. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen, and I will be here when the laughter turns to crying, through the win and lose and try, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning if you wake up and the future is unclear,